Dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng banal na salita na ating pinapay ni Jesus. Kaya aking inihiling po bilang pagbibigay galang sa banal na salita po na ating pinapay. Tayo muna po, minamal tayo panandalam tumayo. At darito po, kaya na po ibinibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved Brother Lando. Purin po ang ating dakilang Diyos. Magandang hapon po, mga minamahal. Kindly tayo po manalangin muna bago tayo makarinig na mabanal na salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilan, papagpala po naming Ama, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat, dakilan Diyos. Sa dakilang pribileyo na pinagkalbo muli sa amin, Malapanginoon, binigyan mo muli kami ng dakilang pagkakataon, mapapuri at mapasalamatan ka, Malapanginoon. Salamat po sa pagtanggap po ng aming mapapuring awitin. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Malapanginoon. Minsan pa, dalangin po namin, Malapanginoon, na pagpalain mo po yung mga salita. Kayo po mangusap sa pamagitan po ng mga salita mo, Malapanginoon, na makapagdagdag ng pananampalataya, ng makaragdag sa amin, Malapanginoon, ng karunungan, kaalaman patungkol sa mga salita mo, Malapanginoon. Kayo po mangusap sa pamagitan ng aking bibig, Malapanginoon. Hallelujah, pagpalain mo bawat isa sa amin, aming sinasabay lahat ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Sa malakas na palakpak muna, maminamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos at abang inihanda po natin ating dalawang talata. Hebrews 13 verse 7 at Psalms 112 verse 6. Abang inihanda po natin yan, maminamahal, ako po ay nagpapaabot po ng taos-pusong pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga beloved Almeida sisters, sa lahat po ng mga beloved brethren, sa ating mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin dito sa Dako ng Olongapo City, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas ng ating bansa, at sa ating mga kapatiran narito ngayon, sa mga manggagawa, mga awit, manunugtog, sa lahat po, maminamahal nating mga kapatiran at nanonood, maminamahal, magandang hapon sa ating lahat. At bago tayo magsimula, maminamahal, nais ko rin po magpaabot po ng taos-pusong pagbati sa maligayang kaarawan po ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Hindi po natin makalimutan, maminamahal, na once upon a time, binigyan tayo ng dakilang Diyos ng tumayong pinakamagulang natin sa Panginoon, nagturo sa atin ang mga salita ng Diyos para mga minamahal, mapahalagaan natin ang ating mga kaligtasan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, maminamahal, purin po ang ating mahal na Panginoon. At kahindi, buksan po natin ang ating mga Biblia, Hebrews 13 verse 7, dito sa Psalms 112 verse 6. Hebreo Kapitulo 13, talatang 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdili-dili na wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Sa awit 112, talatang 6. Sapagkat siya hindi magkikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalaalang walang hanggan. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po natin, the memory of the faithful. Ang alaala ng mga tapat sa paglilingkod sa Diyos. Maminamahal, ang pag-alaala po, ito po isa sa mga dapat po nating gawin tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang mga ginamit ng Diyos sa ating kaligtasan, kahit matagal na natin silang hindi nakasama, maminamahal, hindi po natin dapat sila kalimutan.
Katulad po sa banal na kasulatan, maminamahal, sila Abraham, bakit pinag-uusapan natin sila? Sila David, ang mga naunang mananampalataya, maminamahal, 5,000 years ago sila. Ilang libong taon na sila, atin pa rin inaalala. Lalo na, maminamahal, ang ating mga minamahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal na ginamit ng ating dakilang Diyos sa ating kaligtasan. Kasi, tandaan nyo mga minamahal, bago tayo na ligtas, ay napakahirap ng kanilang tiniis, napakahirap. Marami silang mga sakripisyong dinanas bago tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya yun lang pong pag-alaala, yung alalahanin natin sila, maminamahal, sabi rito, alalahanin nyo ang mga nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos at inyong pagdilidilihin ang wakas ng kanilang pamumuhay at inyong tularan ang kanilang mga pananampalataya. Amen. Kasi minsan mga minamahal, may mga mananampalataya na nagkakaroon ng sariling pagkaunawa na ang mga magulang daw natin sa Malapang noon hindi na pwedeng intindihin, hindi na pwedeng alalahanin, tapos na raw yung kanilang tungkulin. Mga minamahal, tandaan po natin, pag nakasulat sa Biblia, dapat sundin po natin. Nakasulat yan eh. Di ba, sana kung hindi nakasulat, maliwanag. Sabi, alalahanin nyo ang mga nagkaroon ng pagpupuno na siyang nagsalita sa inyo ng mga salita ng Diyos. Dito po sa Psalms 112 verse 6, binasa din natin, surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Sabi, ang matuwid ay maaalalang walang hanggan. Ibig sabihin ng walang hanggan, mga minamahal, matatapos na ang buhay natin dito sa mundo, huwag pa rin natin silang kalimutan. Walang hanggan nga eh. Ang matuwid ay maaalala natin ng walang hanggan. Kaya may mga preacher, may mga kilala akong mga mangaral, mali yung paniniwala nila na hindi na raw dapat alalahanin. Nakasulat sa Biblia, alalahanin mong walang hanggan. Amen. Dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, nung panahon nila Moses, maminamahal, panahon nila Joshua, lahat ng mga bagay, maminamahal, na nangyari sa kanila, ginagawa po nilang alaala. Amen. Katulad po nung dumawid sila sa tinatawag na ilog ng Jordan, para hindi nila makalimutan. Bagay lang yun, hindi tao yun. Para hindi nila makalimutan yung ginawa ng Diyos sa buhay nila, maminamahal. Pagtawid nila sa ilog ng Jordan, maminamahal, sila ay kumuha ng 12 bato. Inilagay dun sa kaban ng tipan. Alam niyo ba yung laman ng kaban ng tipan? Nandun lahat yung mga himala na ginawa ng ating dakilang Diyos. Ang layunin nito para hindi nila makalimutan, para alalahanin. Amen. Katulad po, maminamahal, ng yung pagtatabi ng mana. Yung mana, yung parang hamog yan, na pag bumaba dun sa kanilang kampamento, pag niluto nila, maminamahal, nagiging tinapay. Nagiging masarap na pagkain yung mana from heaven. Lahat yun, nag-ipon sila, nilagay nila sa garapon, inipon nila yun, ang laman ng kaban ng tipan, nandun lahat, ang mga dapat alalahanin. Nandun yung tinatawag na mana from heaven. Nandun yung tungkod ni Moses na naging ahas nung siya pumunta doon kay Haring Paraon. Nandun yung tungkod ni Moses, nandun sa kaban, yung kaban ng tipan. Nandun yung 12 bato nung sila'y tumawid sa ilog ng Jordan. Nandun lahat ng mga himala. Ang layunin niyan, maminamahal, ay para pag nakikita nila, ay lagi nilang naaalala kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos, maminamahal, sa buhay nila. Amen. Kaya nga, kung mga bagay lamang ito, maminamahal, ay iniisip nila, inaalala nila, lalo na po ang mga ginamit ng Diyos sa ating mga kaligtasan. Amen. Yung ang ating mga magulang, maminamahal, hindi natin nakakalimutan. Kahit mga minamahal, minsan may mga magulang na hindi naman naging maayos ang pagpapalaki sa atin, pero hindi rin natin sila makalimutan. Hindi natin dapat kalimutan, lalo na po
mga minamahal ang ating mga minamahal, ang mga magulang sa mahal na Panginoon, ginamit para tayo po'y maligtas, ginamit para malaman natin ang salita ng Diyos, at tayo po, mga minamahal, ay naging mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi rito, remembering is the duty of every believer. Remembering is the duty of every believer. Sabi, alalahanin nyo ang mga nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na nagsasalita sa inyo ng mga salita ng Diyos. Amen. Kung mabubuksan din natin ang Proverbs chapter 10, verse 7, maminamal ka hindi. Sabi, ang alaala ng ganap ay pinagpapala. Pag inaalala mo, maminamahal, ang mga ganap, ibig sabihin ang mga Kristiyano, mga matutuwid, inaalala natin, sabi ng Biblia, pinagpapala. Pagpapalain ka pag inaalala mo. Kasi ang tawag diyan, pagtanaw ng utang na loob. Pag may mga taong nakatulong sa atin, pag may mga tao po, maminamahal, na may ginawang mabuti sa atin, maminamahal, hindi po natin makakalimutan sila, sapagkat ito po ang tinatawag na utang na loob. Lalo na po ang ating mga minamahal magulang sa malapang, sapagkat hindi karaniwan yung kanilang ginawa para sa atin. Sila'y nagsakripisyo, iniwan nila ang kanilang profession, iniwan nila yung kanilang kabuhayan sa dago po ng Surigao, iniwan nila lahat ng kanilang tinatangkilik, nagsimula sila, mga minamahal, na walang tirahan sa Maynila, mula Surigao hanggang Maynila, titira sila ron by faith, uupa sila ng bahay, walang pambayad. By faith pa, mga minamahal, yung pambayad nila. Pag nakabaya, dahil mo may nahipo na kapatira, kasi konti lang ang kapatiran noon. Pag may kapatiran may nahipo at binigyan sila ng pera, may pambayad po sila sa inuupahan nila. Pero pag wala, lipat na naman sila, maminamal, sa ibang bahay. Kaya nga, ang dami lang nalipatan sa Novaliches bago naging matatag ang ating pananampalataya. Bago naging ganap, maminamahal, at lumago ang ating mga pananampalataya, lumago ang ating banal na gawain, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Buti nga tayo ngayon, kung meron man tayong nararanasan na konting pagtitiis sa paglilingkod, hindi natin naranasan yung hirap. Biro mo, magkukursada sila, maminamahal, kumot lang ang takip. Kumot lang para hindi sila mainitan. Ganun lang, pag umulan, basa rin sila. Ang malapastor, mga ngaral po, maminamahal, isasanla pa yung barong. Para pag uwi, meron silang mahigop na sabaw. Isasanla niya yung barong, pag uwi niya, naka-t-shirt na ng beloved pastor. Tapos, yung pagsasanlaan ng barong, bibili niya, maminamahal, ng buto-buto. Kaya nga pag nakikita ang beloved pastor, nagbubulungan na yung mga tao sa palengke, andyan na si Mr. Buto-Buto, ianda mo na yung buto-buto mo dyan. Hindi pa lumalapit sa iyo yan, alam mo na kung anong kailangan yan. Bibigay na kagad yung buto-buto. Ganun lagi. Ganun ang hirap na tinis ng ating beloved pastor. Hindi yan katulad ng mga pastor na nakilala natin ngayon, bilyonaryo. Ang mga pastor, mga ministro na nakikita natin dyan, ang gaganda ng kotse, ang gaganda ng kabuhayan, ang unlad ng kanilang mga kanilang kabuhayan. Kasi hindi sila mga totoong lingkod ng Diyos. Ginamit nila, maminamahal, na pangangalakal, ang pangangaral ng salita ng Diyos, maminamahal, para yumaman, para kumita. Pero ang sabi nga ng ating beloved pastor, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi hanap buhay, kundi pagbibigay buhay. Kailangan ibigay mo ang buhay mo. Kapag hindi mo binigay ang buhay mo, bilang anak ng Diyos, bilang mangangaral, hindi ka papasa sa Diyos. Hindi ka papasa sa Diyos. Kami, bago kami naging mangangaral, maminamahal, talagang kung isa-isay namin yung sakripisyo, kaso pag binabanggit namin yung sakripisyo namin, bilang mga mangaral, na i-report pa kami. Hindi naman namin binababa yung sarili namin. Sinasabi lang namin yung ating mga experience bago tayo naging mangaral. Kami tumayo rito, hindi karakadaka instant preacher agad kami, hindi po. Ang dami naming dinaan ng hirap, gaya ng naranasan ng ating beloved pastor. Biro mo, kakain sila gabilan, yung mga buto-buto. Yun ang kanilang yung mga binigay ng mga kapatiran ng mga
mga pagkain, yung bigas. Talagang napakahirap ng buhay nila, maminamahal. Kaya nga, gusto ko pong minsan, kahit sa isang beses, isang taon, ibahagi sa inyo, maminamahal, ang hirap ng ating beloved pastor, ng ating beloved Mama Dear, para malaman nyo, mga minamahal, na hindi biro ang sakripisyo, ang hirap na naranasan nila bago kayo naging mananampalataya. Tayo, hindi na po natin naranasan yan. Sasabihin ko sa inyo, mga minamahal, sa religion throughout the world, lalo na dito sa Pilipinas, wala na kayong makikitang katotohanan kundi ang Jesus Miracle Crusade. Kung meron mang nasa katotohanan, mga minamahal, ang problema man, yung pastor naman, yung nangangasiwa naman ang problema kasi merong hindi tapat, merong hindi nag-aayuno, merong hindi nagpupuri ng mga pastor. Pero ang buhay ng mga totoong pastor ay nasa tuod ng panalangin, nasa pag-aayuno, nasa pagpupuri. Meron din tayong mga katulad natin na born again din, pero wala silang fasting, wala silang pagpupuri. Dito, magpunta po kayo dito, maminamahal, alas 6 pa lang, nagpupuri na kami mga manggagawa. Matatapos kami 1:00. Araw-araw yun. Iba pa yung fasting and prayer, pero doon sa iba, maminamahal, sideline lang nila yung pangangaral. Ang daming pastor ngayon, sideline lang ang pangangaral. Nagtatrabaho sila. Marami akong kilalang pastor, nagtatrabaho, maminamahal, pero ang totoong pastor ng Diyos, ang totoong mangangaral na salita ng Diyos, hindi na po nagtatrabaho, kundi nabubuhay na lang sila sa pananampalataya. Kung sa banal na kasulatan, nababasa nyo po, maminamahal, kasi yun ang kanilang pang-depensa na si Apostol Pablo nagtinda raw ng tolda, nagbenta ng tolda. Nung nagsisimula pa lang si Apostol Pablo sa ministry, may mababasa kayo sa gawa sa Acts. Si Apostol Pablo, bago magsimula, dahil ayaw niyang makabigat sa kapatiran, ang ginawa niya, iniwan niya ang kanyang pagiging abogado. Iniwan niya ang kanyang pagiging pariseyo. Iniwan niya ang member ng Sinedrin. Yung Sinedrin noon, yun yung Senado. Sa madaling salita, senador si Apostol Pablo noon. Iniwan niya lahat yun, mga minamahal. Kaya sabi niya, ang lahat ng bagay na pakinabang sa akin ay inari kong kalugian upang makamtan ko si Kristo. Napakatalino ni Apostol Pablo, mga minamahal, pero bakit niya iniwan ang kanyang profession? Ang kanyang magandang kalagayan bilang pariseyo. Nung pariseyo siya, maminamahal, katulad ng mga pari ngayon, pag nakikita siya ng mga tao, nirerespeto siya, nagmamano sa kanya. Pero nung naging Kristiyano siya, maminamahal, talagang sabi nga, ako'y itinuring nilang iyagit sa sanlibutan, pinandidirian, kinasusuklaman. Ganun ang buhay nila, Apostol Pablo, pero alang-alang sa ating pinakamamala Panginoon, tiniis nila yan. Amen. Kaya nga, dapat alalahanin po natin, tandaan nyo, hindi kayo basta naligtas. Hindi kayo basta, mga minamahal, napunta sa ministeryong ito ng instant lang, hindi. Kaya kayo dinala rito ng Diyos, mga minamahal, sabi nga ng Ephesians 1:4, before the foundation of the world, I have chosen you. Pinili ka ng ating malapang before the foundation of the world, at kaya ka pinili na malapang nung kaya ka nadala sa ministeryong ito, may mga